This is the part 2 ng ating go bag or survival bag na i-share ko sa inyo dahil again, kaka-lindol lang diba sa Cebu, which is 6.9 kung doon nagkakamala, and then Davao, which is 7.6. So, kailangan nyo talaga magkaroon ng go bag dahil ngayon, kailangan prepared tayo at hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga mangyayari. So, this time, kung di ka pa napapanood yung first part, which is yung laman nitong nasa taas nitong bag, make sure na i-click nyo yung go bag or survival kit na playlist dyan dahil naandoon. So, second part na tayo. So, dito sa second part, of course, dito, ay meron ako nitong mga hygiene kit. So, dito sa mga hygiene, nandito yung toothbrush, sabon, shampoo, feminine wash, yung deodorant, kung ano man yung gamit yung facial wash, gano'n, toothbrush, toothpaste. So, sa lahat nandito siya. Medyo ano lang talaga to, super kompleto version, kaya medyo malaki yung survival bag natin. Pero again, ito kasi, survival bag na to ay, kumbaga, hindi lang siya for earthquake. Pwede din siya, halimbawa, for fire, for baha, ganyan, at kung ano pang mga sakuna. So, kayo na bahala. Pero again, natin papakita ko sa inyo, inaandun sa yellow basket. So, meron din ako ditong dry bag. So, hindi ko na bubuksan ha, pero itong dry bag na to, kaya ako meron dito, just in case, halimbawa, baha, tapos pinapalikas na kayo. So, di ba kahit paano may time pa kayo na maglagay ng mga importanteng documents, mga gadgets. Kasi dito ko ilalagay halimbawa mga cellphone, mga power bank, mga cords, mga chargers, lahat ng mga bawal mabasa. So, kailangan na kayo dito dry bag na ganito. So, ito yung mga waterproof na bag. So, anyways, ayan, meron lang din akong ganito, yung mga passport. So, dito siya nakalagay. So, ilalagay ko din ha, itong pinaka-plastic cover na ganyan. Dinoble-doble ko lang para sure kasi baka mamaya meron siyang leak, ganyan, meron siyang butas. So, mababasa din. So, kaya dinoble-doble ko. Important documents. So, kaya sobrang laki din nitong bag ko na to kasi lahat ng documents ko ni mama, ni papa, lahat sama-sama ng bahay ng kotse, nandito lahat sa akin. So, katulad nito, ayan, doble-doble din yung plastic nito. Naka-plastic na siya sa loob, naka-plastic pa siya dito sa labas. So, ito, lahat ng documents, kaya may picture dyan para aware ako na, okay, lahat dito ng documents na pang bahay, lahat dito ng documents na pang kotse, lahat ng for personal, lahat ng mga kakailangan. Kasi sa totoo lang, ang hirap maghanap at mag-ayos ng mga papel, ng mga important documents. So, kailangan naka-ready lahat ng mga documents ninyo. So, na-adjust lahat niya sa akin. Tapos, meron din ako dito. So, ginamitan ko na lang din itong vacuum na sealed na bag. Actually, sobrang laki nitong plastic na to. So, tatry ko maghanap pa ng mga mas maliliit pa para sapat yung laki nga. Pero, ayun, meron lang ako dito na isang jacket or yung windbreaker para kung sakali na yun nga, maulan, ganyan, or malamig, malaking tulong tong ganito. So, kailangan meron kayo at least one. O, diba? Kaya din super laki nitong bag na to kasi ang dami kong gamit. Sa totoo lang, 5 pairs ng tops, bottoms, and mga underwears yung mga bit-bit ko. So, nakalagay lang siya din again dito sa ganitong plastic, which is malaki. Sabihin niya, bakit naman sobrang dami? Bakit 5 pairs? Go bag, kaya mabigat diba? So, sinasabi din kasi nila kapag go bag, at least yung kahit 1 to 3 days lang or 1 to 2 days lang, basta magaan para hindi ka mahirapan, hindi ka hassle pag binitbit mo. So, sa akin kasi, kaya lima yan, kasi for sure naman, kumbaga, ano lang, ewan ko, iniisip ko pa rin, paano syempre yung ibang tao, na paano kung wala silang mga extra ganun din. So, at least ako makapag-offer ako ng help na meron ako extra damit. Ganyan. So, tapos ito na yung mga for security. Kaya ko lang sinabi ng security, naka-plastic lang din siya na ganito. Kasi halimbawa, kailangan nyo mag-build ng something, kailangan nyo mag-build ng bangka, kailangan nyo mag-build ng bahay, ganun-ganon. Kaya, ayan, lalagyan lang natin to. So, meron akong ganyan, na gloves. Tapos, syempre, yung pangbuo nyo. So, meron ako ditong electrical tape, meron tayong duct tape, meron tayong mga ropes. Ito, nakaayos na kasi siya, hindi ko na masyadong tatanggalin ha. Itong ropes na to, binili ko to parang 10 pesos each. So, kapag nakita nyo sale, lalo na ngayon, 10-10 ngayon, diba? So, bumili na kayo. Tapos, meron lang din ako ditong trash bag. Ito, meron akong trash bag, ganyan. And, meron din ako nitong pang-tie. Hindi siya masyadong kita. Basta check niyo yung yellow basket kasi doon kayo papakita. Basta yung cable tie, ayun, cable tie. Kasi just in case nga na magbubuo kayo ng something, di ba? Malaking tulong to. So kung ano yung nandito kasi sa go bag ko, yun din yung nakalagay doon sa go bag ni mama at ni papa. So kung kayo kailangan nyo din ng mga ganito for emergency, again, hindi naman to for emergency na mainly for earthquake lang. Lahat na, mapabahayan, tsunami, sunog, di ba? Lahat kompleto na. So yun yung laman nitong pinaka main compartment nitong bag na to. So ilalagay ko na lang yung part 3 nitong video na to para doon sa ibang part kasi ang haba na naman nitong video na to. So again, check nyo yung playlist ng Go Bag or Survival Kit para aware kayo sa mga dapat ninyong ilagay sa inyong mga gamits or sa bag.